napakabuti ng Diyos at tunay na pinagpala ang umaga ng mga anak ng Diyos dahil ito ay pagkakataon at pribilehiyo para sa bawat isa sa atin na maglingkod, sumamba at magpuri sa Panginoon. Amen? Sino dito ang nagagalak sa Panginoon? Yan. So, salamat sa Panginoon dahil dala-dala natin yung kagalakan sa ating puso na tayo ay maglingkod, tayo ay magsamba at magpuri sa ating Panginoon. Ayan, So, ngayong umaga ay darako na tayo sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoon, At tayo po ay nasa tema na Galatians chapter 5 verse 1 na freedom in Christ. Amen? So, kalayaan kay Kristo. Ang lahat ba dito ay malaya na? Pinalaya. Ayan. Sino dito mga pinalaya na ni Kristo? Ayan. Itaas ang paa. Joke lang. Ayan. So, alam naman natin na tayong mga tumanggap kay Jesucristo sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay pinalaya na ng Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang biyaya at habag. Ayan. So ngayong umaga po ay nais ko po kayong dalhin sa salita ng Panginoon, At ito ay pinamagatan na stand fast in the liberty Christ has given you. Ayan. Liberty, ito ay freedom. Tama? So, kalayaan. Pag sinabi nating liberty, ito ay sa ibang term ay kasarinlan. Or ibig sabihin yung paglaya sa pagkakaalipin. So, liberty. So, tayong mga anak ng Panginoon ay pinalaya, nakamtan natin yung liberty sa Panginoon nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, di ba? Kasi dahil yun sa grasya ng Panginoon. So sabi diyan, Christ did not free you to leave you standing in the tomb. In the tomb. Walk out, walk forward, live like the free child of God you already are. Yan. So anong sinasabi diyan? Hindi daw tayo pinalaya ng Panginoon para bumalik doon sa kulungan or doon sa hukay. So, kundi, anong sabi dyan? Walk out. We must move. Kailangan natin mag-move forward sa Panginoon. Di ba? We walk forward, live like the free child of God because we are already free. Tama? So, kailangan lang natin panghawakan or tanggapin na tayo talaga ay pinalaya ng Panginoon. Tama? Iba kasi yung sa pangalan lang tayo pinalaya. Pero sa gawa, sa puso natin, hindi natin tanggap na tayo ay pinalaya. Tama? Pwede naman sabihin natin na tayo ay pinalaya, pero sa ating sarili, hindi pa tayo nakakalaya. So that's why ang encouragement sa atin ng salita ng Panginoon is to walk forward. Kailangan nating ipakita na yung kaligtasan or yung freedom na ibinigay sa atin ng Panginoon ay buhay sa atin. Nagagawa natin. Yan. So ang text natin is sa Galatians 5 verse 1. Sabi po, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Ayan. So, English, kahirap. Okay. So, sa teksto pong ito, mayroong tatlong bagay o tatlong bahagi ng buhay natin na ating makikita. Tungkol sa paglaya natin sa ating mga kasalanan. Tungkol sa pagpapalaya sa ating kasalanan. Sa Book of Galatians, yung mga mananampalataya doon ay pinalaya na ng Diyos sa bondage or sa yoke of slavery or doon sa bondage of sin and legalism. Ano ba yung ibig sabihin ng bondage of sin?
yung dating pagkatao. Tama? Yung kasalanan na ating, yung nature sin natin. No, pinalaya na tayo ng Panginoon. Sila ay pinalaya na ni Kristo. Gustong sabihin doon ni Pablo na malaya na kayo, no, sa paggawa ng ng hindi kalooban ng Panginoon. Yung kasalanan ay hindi dapat yung ating ginagawa. No? At the same time, yung legalism. Ano ba yung legalism? Pagsunod sa kautusan. Pagsunod sa mga legal na mga matters. Tama? Mayroong mga paniniwala na kapag ikaw daw ay Kristiyano na, dapat sundin mo ito, bawal ito, 'di ba? May mga ganong mga paniniwala. Pero kung ating titingnan sa salita ng Panginoon, hindi ito grace, no? Hindi siya grasya. Bakit? Mayroon ka pang, kumbaga parang ang sabi diyan is a yoke of slavery. Alam niyo ba kung ano yung yoke? Atong sa itlog, tong sa tunga. Ay, egg yolk. Ay, bukon gali. Ang yolk po ay yung pamatok. No? Yung sa ginalbutang sa karabaw. Alam niyo ba yun? Yung ginalagay sa karabaw. Itong ginapatong. Kung bakit nakakaararo yung mga magsasaka. Dahil sa yoke. Diba? No? Kaya magaan or mabilis lang na mahatak ng karabaw yung araro. Dahil sa yoke. Minsan tayong mga Kristiyano, parang nandun pa tayo mayroon tayong yoke, no? Mayroong nakapasan sa atin, mayroong nakadagan, kaya hindi tayo makapag-forward ng mabuti. At ano yung yoke na yon? The yoke of slavery or pagkaalipin. Pagkaalipin saan? Pagkaalipin sa kasalanan. Pagkaalipin sa legalismo or sa kautusan. Tama? Kasi ang mga sa time na yon, ang mga Hudyo ay ang kanilang relihiyon ay yung yung sumusunod sa kautusan. Judaism, yan, tama. Judaism, sumusunod sila sa kautusan. Yung parang kagaya lang sa ating panahon na yon na kailangang sumundin ang kautusan para ikaw ay maligtas, no? So minsan sa ibang mga Christian churches, akala lang natin ay nasa grace sila. Pero merong sinusunod na mga kautusan. Merong itong dapat mong gawin, ito ay bawal. Yan. Tama? So, doon nakapokus ang ating mga paningin. Doon nakapokus ang mga mata. So, na hindi dapat ito, bawal ito. Kasi kapag ginawa ko ito at hindi ko ito ginawa, kumbaga, hindi ako ligtas. So, that is a yoke. That is slavery. Amen? So, hindi tayo tunay na pinalaya. Kasi ang tunay na pinalaya, walang bandage, walang chain. Amen? Kumbaga, break na ni Jesus Christ. Every chain that we have has been broken. Amen? Kumbaga, tinanggal na ng Panginoon yung mga gapos sa ating mga kamay o kahit sa ating mga paa, sa lahat. So, malaya na tayo. But of course, that freedom or liberty is not the freedom to do sin. Amen? Hindi paggawa or kalayaan na gawin mo yung gusto mo na hindi kalooban ng Panginoon. Kasi hindi lahat ng alam natin or hindi lahat ng gusto natin na palagay natin ay tama ay kalooban ng Panginoon. Amen po? Ang mga bagay na kalooban ng Panginoon ay yung mga naka-anchor sa kanyang salita. At yun ang kalayaan na dapat nating ipamuhay. So, yoke of slavery. Nawa po, wala nang mga bagay-bagay na nakadagan, nakapasan sa atin, no? Na pumipigil para hindi natin gawin yung kalooban ng Panginoon. Amen po? Dati, nung wala pa tayo sa Panginoon, no? Pag gumawa tayo ng kasalanan, anong nararamdaman natin? May guilt ba sa puso natin? Mayroon bang pagkatakot pag
gumawa tayo ng kasalanan? Di ba wala? No? Pero nung tayo ay nakakilala kay Kristo, yung totoo ha, yung nakakilala tayo kay Kristo, tinanggap natin siya, pumasok sa atin, nag-indwell sa atin yung banal na espiritu, kapag nakagawa ka ng kasalanan, anong nangyayari? Ha? Nagigilty ka. Tama? Nandyan yung takot mo sa Diyos. Kasi nakagawa ka ng kasalanan. Amen? So, ibig sabihin, yung ating katawan, no, na nature natin yung sin. Doon tayo na alipin, yun ang nais na gawin. Pero the spirit that is within us, ayaw yun. Kaya nga mayroon tayong nararamdamang guilty sa ating mga puso kapag nagkakasala or mayroon tayong nagawang kasalanan. Pero mga kapatid, ang sabi ng kanyang mga salita, pinalaya na tayo. Amen? Yun ang kaibahan ng Kristiyano at hindi Kristiyano. Ang hindi Kristiyano, kapag nagkasala, walang problema. Walang iniisip. Okay lang. Kasi, yun talaga ang kanyang ginagawa. Tama? Pero sa Kristiyano, kapag nakagawa ng kasalanan, mayroon ng pumipigil. Mayroong naninibugho. Ano yung naninibugho? Ang banal na espiritu. Mayroon kang conviction sa iyong puso na ang ginagawa mo na ito ay hindi kalooban ng Panginoon. Pero bakit nagagawa? Dahil sa kasalanan or dahil sa nature natin na naandyan sa ating buhay. Mayroong dalawang bagay naglalaban sa ating buhay. Tama? Yung illustration natin dito dati, si Blackie kag si Whitey. No? So, kung hahayaan natin, no? Sabi nga dyan is, stand firm. Kung hahayaan natin sa buhay natin na matalo tayo ng kasalanan, 'di ba? Hindi tayo makakalaya doon. No, hindi natin mai-exercise yung freedom na ipinagkaloob sa atin. Pinalaya ka na nga eh, bakit pa parang feeling mo nakakulong ka pa rin? Tama? No, yung mga taong matagal nang nakalaya, nakakulong, 'di ba? Matagal na naalipin. Pag sila man ay makalaya, minsan dala-dala nila yung kultura, dala-dala nila yung ugali or yung nakasanayan nila. Kagaya ng ng Israelita, 'di ba? Pinalaya sila mula sa Ehipto, pero nung nakaranas sila ng problema, anong thinking ng mga Israelita? Gusto nila bumalik sa Ehipto kasi mas maganda daw doon. 'Di ba? So, ayan. So, we are free from the bondage of sin and legalism. No? Sabi dito, Christian freedom is not a license to sin, but the liberty to live for Christ. Amen. Naiintindihan po ba natin? Hindi siya ng lisensya para gumawa ng kasalanan. Pinalaya tayo ng Panginoon, yes, pero hindi siya lisensya para sadyain natin na gumawa ng kasalanan. No? Kundi, ito ay liberty to live for Christ. Ito ay kalayaan para mabuhay para kay Kristo. Amen? So, mayroon pong tatlong bahagi na makikita tayo. Wait lang. Mayroon tatlong bahagi na makikita dyan sa text na yan. Tungkol sa pagpapalaya sa ating mga kasalanan. Sige na. So, sorry lang. Ayan. So, first point po natin, Christ sets us free from the slavery of sin. Amen po. Ay, wala na may nahangit na sindan na daa. Christ set us free from the slavery of sin. Ayan. Yan po ang first point natin. No? At bago natin ito ipagpatuloy, hingin muna natin sa Panginoon ang kanyang gabay sa isang panalangin. Tayo muna ay manalangin. Ama naming Diyos na banal at dakila sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Lord God,
Salamat sa kabutihan mo, Panginoon, at sa katapatan mo sa aming buhay. Ngayong umaga, Panginoon, hiling namin, Panginoon, na gabayan mo kami, samahan mo kami sa pag-aaral ng mga salita mo, Panginoong Diyos, na nawa, lubos namin itong maunawaan, Panginoon. Let your Spirit speak to us, Panginoong Diyos, na kung saan, Panginoon, mapuspos kami ng iyong banal na Espiritu. Let our hearts open, Panginoon, para sa mga salitang ito, Panginoon. Lord God, sa akin po na magsasalita, Panginoon, nawa hindi ang aking sarili, hindi ang aking kainaan, bagkos ikaw ang makita, Panginoong Diyos. Tago mo po ako, Lord God, sa likuran ng iyong krus upang ikaw ang siyang magningning sa mga oras na ito, Panginoon. Lord God, sa inyo namin pinagkakatiwala ang mga salitang ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, ito po, ang sabi dyan sa John 8:34 to 36. Jesus said, Very, very truly I tell you, everyone who sin is a slave to sin. Now, a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So, if the son sets you free, you will be free indeed. Diba? Naalala niyo yung kanta ng I am free? Na dapat ay line up natin. Mayroon dong bridge na who the sun sets free is free indeed. 'Di ba? Kung pinalaya tayo ng Panginoon, we are free indeed. Talagang malaya tayo. Kailangan lang natin na i-exercise. Kaya nga mayroon tong stand firm. Kasi dapat tanggapin natin na we are really freed. No? Mayroon dalawang bagay ng pagkaalipin or slave. Slave of sin and slave of righteousness. Ngayon, sa atin ito, no? Kung tayo ba ay slave pa rin ng sin or slave pa rin tayo ng righteousness. Or slave tayo ng righteousness. Kapag slave of sin, we are bound by habitual wrongdoing. Ibig sabihin, pag habitual, ito na ay pinapamuhay mo. Yun ka na. No, paulit-ulit na ginagawa or yun talaga ikaw. Tama? Slave of sin, no? Kapag bound tayo ng habitual na maling gawain, controlled by the flesh. Ibig sabihin, hindi ang spirit ang nananalo, kundi ang flesh, yung kagustuhan natin, yung katawan. Tama? No lasting peace, walang kapayapaan. A servant forever apart from grace. So, 'di ba? Servant forever ng kasalanan. Hindi talaga nananalo. That is the slave of sin. Walang kakayahan. Bakit? Nakagapos ang kamay, nakagapos ang paa. Slave, alipin. 'Di ba? Sa mga kaharian, pag ikaw ay isang alipin, wala kang karapatan or wala kang magagawa. Kung ano ang sasabihin ng master, you will obey. Kahit hindi mo pa gusto, gagawin mo kasi alipin ka. Ngayon, kung tayo ay slave of sin, wala tayong magagawa. Kapag sinabi ni Satanas na ito ang gawin mo, ito ang dapat mong gawin, gagawin mo. Bakit? Alipin ka niya. That's why we need Jesus. We need His grace para tayo ay mapalaya. No? Christ set us free from the slavery of sin. Now, if we are already freed from that slavery, we are now the slave of righteousness. Amen? Hindi na natin master si Satanas. Tama? Sino na ngayon ang master mo? It's Jesus. Diba? Doon sa slave of sin, sino ang master? Satan. Kaya wala tayong magawa na mabuti, puro masama kasi masama din ang master. But this time, because of Christ that sets us free from that slavery, we are now slave of righteousness. And our master is Jesus Christ. Ano na yon? Set free by the Son is free indeed. Diba? Pinalaya na tayo ni Kristo, kaya tayo ay talagang malaya na. No question doon. No? Led by the Spirit, not by the flesh. Yan. Paano ba itong led by the Spirit?
Pagkakita, mahamay, ay, imaw na gid ni siya, kay gatibok gid ang puso. Yun ba? Example lang po nito natin ha. Pag nakita mo siya, sa kabataan ha, pag nakita mo siya, nakita mo nga gwapo, nakita mo na kagwapa, no? Tapos ay nakaramdam ka, gusto mo nang adaan. That is, ano yon, controlled by flesh. Pero pag led by the Spirit, not by the flesh, pag led ka ng Spirit, anong unang magiging action? Tanungin mo muna ang salita ng Panginoon. No? Siya ba ay Kristiyano? Siya ba ay, ano, namumuhay sa salita ng Panginoon? Siya din ba ay pinalaya ni Kristo? Kumbaga, hindi ang puso or hindi ang sarili ang nauuna, kundi ang salita ng Panginoon. No? Because we are led by the Spirit. Kaya mayroon na tayong banal na espiritu. Peace and belonging in the family of God. Mayroon tayong kapayapaan. Kahit na magulo ang ating kapaligiran, magulo ang ating buhay, magulo ang ating nararanasan, we have peace in Christ. Mayroon tayong kapayapaan. Hindi tayo nagwo-worry. Bakit? Alam natin na ang master natin ay si Jesus Christ. Panghuli, a son or daughter remaining forever. Pag ikaw ay pinalaya na ni Kristo, because Jesus is our Almighty God, hindi ka na muli pang babalik sa kasalanan. Tama? Wala nang pwede pang umalipin pa sa iyong muli. Bakit? You are ransomed already. Diba? Binili ka na. Ni-ransom ka na. Tinubos ka na ng Panginoon. Wala nang iba pa. Hindi ka na pwedeng pumunta kay Satan. Bakit? Satan is, wala siyang kapangyarihan sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po? No? So, Christ sets us free from the slavery of sin. Ito po yung dati nating pagkatao. So, unang bahagi sa freedom of sin natin, yung kasalanan natin sa past natin. Tama? May mga kasalanan ba tayo sa past? Ano yung mga kasalanan na pinalaya sa atin ng Panginoon or pinatawad sa atin na mga kasalanan? The past, of course, the present, and even the future sin. 'Di ba? Kaya nga kumbaga lahat ng ating kasalanan ay kinalimutan na ng Panginoon dahil sa ating pananampalataya and through His grace and by our faith, no? So, sabi doon sa Romans 6 verse 6, knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Diba? So, yung dating mga kasalanan natin, yung past sin natin, malaya na tayo doon. Minsan, guilty pa rin tayo na yung kasalanan natin na nagawa before is affected pa tayo. Kaya hindi tayo maka-forward, maka-move on, kasi kumbaga, daw pasan-pasan pa natin yung kasalanan natin sa past. Tama? Dala-dala pa rin natin. Parang tayo yung karabaw na may yoke at hinihila pa rin natin. Yes, we are forwarding sa Lord, pero dala-dala natin yung kasalanan natin in the past. No? Ang sabi ng Panginoon, we are free from the slavery of sin. So, anong kasalanan yun? The past, yung mga past na nagawa natin na kasalanan, pinalaya na tayo ng Panginoon doon. Tinubos na tayo doon ng Panginoon. Kaya, ang Kristiyano, dapat wala ng guilt sa puso na yung nagawa ang kasalanan sa past is, kumbaga, affected pa tayo. Bakit? Pinalaya na tayo ng Panginoon. No? Tinubos na tayo ng Panginoon doon. Kaya, di ba? Kailangan, kumbaga, yung dati nating pagkatao is crucified with Him. Naipako na yon sa krus kasama ni Kristo. Yun ang tinubos niya sa atin. Kaya dapat wala na tayong bit-bit kung tayo ay nag-move forward sa Panginoon. Bakit? Para magawa natin ng malaya or walang kabigatan sa ating buhay yung nais natin na gawin na kalooban ng Panginoon. Amen? Pangalawa, yan. Second point natin, stand firm in your freedom. Yan.
Keyword there is stand firm. Ano ba yung ibig sabihin ng stand firm? Tumayo ng tuwid? Tumayo ng tuwid? Kasi pag tumayo ka ng tuwid, tadlong lang. So, yung stand firm ay iba. Ano ibig sabihin? Pag stand firm, dapat yung tayo mo is matibay. Na abertuyuron ka, hindi ka matumba. Naalala nyo ba yung tubig? May binibili na tubig dati. Sa amin sa school, may binibenta na tubig na kapag ininom mo siya, hindi ka na out of balance. Magiging firm yung balance mo. Yung naalala ko ay yung Kangen water. Kasi mataas yung pH level niya, no? Alkaline din siya. Pag ininom mo siya, titibay yung balance mo. Kahit babae, pag sinakyan, kumbaga yung sasakyan ng lalaki, hindi siya matutumba. And talaga siya, totoo. No? So, ang sinasabi natin dito, we Christian must stand firm. Maging matibay sa ating tayo kung ano tayo na mga Kristiyano. Ano yung tayo natin? That we are free. No? Stand firm in your freedom. 'Di ba? Sabi diyan sa Ephesians 6 verse 13, therefore put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. 'Di ba? Kagaya ng isang sundalo, kapag mayroong kalaban, no? Kapag siya ay nakatayo ng mabuti, stand firm, matibay yung kanyang pundasyon, hindi siya basta-bastang itutumba or matatalo. 'Di ba? No? Kaya nga kailangan natin ng full armor of God. So makita niyo diyan yung sundalo ng Roman soldiers, meron siyang helmet. Ano yung helmet na 'yon? Sa ating mga Kristiyano. Nasuot natin. Suot ba natin ngayon ang helmet na 'yan? Spirit helmet, meron ba tayo? Suot natin? Sige nga, taas ng kamay. Sinong nakasuot ng helmet ngayon? Amen. Ay ba si Waya? Ano ba yung helmet? The helmet of salvation. 'Di ba? Ligtas na tayo. Therefore, nandiyan na sa atin yung helmet na yan. Malinaw sa isip natin that we are saved. Tama? Mayroong mga katuruan, mayroong mga katuruan na encounter ako na katuruan na ito daw ang full armor of God kailangang isuot natin araw-araw. Na isuksok mo gid kuno atong literal na kahit wala kang hinahawakan helmet, isuot mo. Even the breastplate, lahat, pati yung armor of pati yung sword, dapat nakatakyos gid. Nalilipay ako dito sa katuruan na 'yon, no. Pero kasi ang sabi diyan is therefore put. Ang word na put, ibig sabihin ay verb. Ibig sabihin ay action gid, ma-action ka gid. No? So, pero hindi po yan literal na isusuot mo, no? Kundi yan ay spiritual, no? Na kapag alam mo sa kaisipan mo, malinaw sa isip mo that you are saved by the grace of God, no? Dahil sa krus ng Kalbaryo, dahil sa dugo ng Panginoon at na dumanak sa krus ng Kalbaryo, protected ang isip mo, no? Helmet. Ano pa? Yung nalimutan ko ng iba eh. Ano pa? Breastplate of righteousness. Tama daw? Breastplate of righteousness. Ano ba yung breastplate? Yung Tagalog is baluti ba? Baluti nga ni. Baluti ng pagka-matuwid. Breastplate of righteousness. Bakit righteousness? Kasi prinoprotektahan ang ating puso. Because our heart is deceitful. Permi ang puso naton ang ginaatake ng diablo. Tama? Kaya nga mayroon tayong in spirit, we have the breastplate of faith para i-guard yung puso natin na hindi ang sarili natin ang masusunod, kundi ang kalooban or yung spirito ng Panginoon. Amen? No? So kaya, ayan, pero kung ating aaralin pa yung full armor of God, tatagal po tayo. So,
pwede niyo namang basahin 'yan sa inyong bahay, no? Yung Ephesians 6 verse 13. So, that is spiritual, no? Na kapag meron ka niyan, you will stand firm, no? Kahit anuman ang dumating sa ating mga buhay, no? So, dito, pag sinabing stand firm, that is in terms ng slavery of sin. No, kasi tayo ay pinalaya na ng Diyos sa kasalanan. Anong kasalanan 'yan ang tinutukoy diyan? Yung ating present sin. Tama? Na kailangan we have to stand firm. Bakit? Kung hindi tayo matibay, 'di ba? Yung unang bahagi, the past sin. Kumbaga yun, totally tinubos na yun ng Panginoon, kaya dapat wala na tayong guilt doon kasi pinatawad na yun ng Panginoon yung past. But this present sin, sino ditong perfect na hindi na nagkakasala? Wala, tama? Posible tayo na magkasala because nasa flesh tayo. Pero ano ang sinasabi ng salita? We must stand firm. Kasi ligtas na tayo ngayon ay present na yung magagawa mo na kasalanan. Paulit-ulit ba tayong gagawa ng kasalanan? Mamumuhay ba tayo sa kasalanan? Ano ang sinasabi ng salita? Stand firm. Kaya pala sinabing stand firm para hindi tayo magkasala sa Panginoon. Tama? Kaya pala pinasusuot sa atin yung full armor of God para yung present na buhay natin is maiwas hanggat maari sa kasalanan. 'Di ba? Bakit? Kasi we are spirit-filled. Tayo ay may spirito na siyang naggagabay sa atin na dapat ito yung manalo sa buhay natin. Pero nakakalungkot, 'di ba? Hindi ang espiritu ang nananalo sa atin minsan, kundi ang ating mga sarili. Bakit? Saan tayo nagkulang? Stand firm. 'Di ba? That is our Christian life. Amen? Sino dito ang nagbabasa ng salita ng Panginoon? Sino yung nagde-devotion? Sino yung uma-attend ng Bible study? Sino yung uma-attend ng practice? May devotion din sa practice. Sino yung uma-attend sa mga service ng mga kabataan? Ang mga tatay ba? O nanay? Alangan mga nanay kag tatay, gawain ng kabataan. Siba dapat kabataan. Sino ang uma-attend ng church? Para mag-stand firm. Christian life, ito ang mga katulong sa atin to stand firm as Christians. Na para yung kasalanan in the present time natin, na pwede nating ma-encounter, ay maiwasan natin. Tama? Kasi yung past, wala na yun, pinatawad na ng Panginoon. No? Etong present, although pinatawad na rin ng Panginoon ito, kasi past, present, and future ay pinatawad na ng Panginoon. Pero yung present natin na mabuhay tayo, merong paalala ang Panginoon, stand firm para maiwasan natin yung paggawa ng hindi kalooban ng Panginoon. Kasi kapag nagkasala tayo, na tayo ay Kristiyano na, nalulungkot, naninibugho ang Espiritu Santo. At the same time, 'di ba? Mayroon tayong pagsusulit sa Panginoon. Kahit Kristiyano na tayo, mayroon tayong pagsusulit sa Panginoon. At ang isang Kristiyano kapag nagkasala, mayroong tinatawag na consequences. Tama? Kaya pala, stand firm para hindi mo maranasan yung consequences. Tama? Katulad ni David. Di ba? Nagkasala siya. Pinagnasaan niya yung asawa ng kanyang kawal. Pinapatay niya ang kawal niya mismo. Nakaranas siya ng consequences. Meaning, in that time, si David hindi siya nag-stand firm. Yung Christian life niya is mababa. No? Kaya pala, sinabi ng salita ng Galatians, we must stand firm. Bakit?
para maiwasan natin yung paggawa ng hindi kalooban ng Panginoon. Romans 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. So kung wala tayong Christian life, mga kapatid, ano ang mananalo sa buhay natin? Is it the flesh or is it the Spirit? 'Di ba? Kung wala tayong Christian life, hindi tayo nagpe-pray, hindi tayo nagbabasa ng salita, hindi tayo dumadalo sa mga pagtitipon, ano ang magiging armor natin o panglaban sa gawa ng kaaway? Wala. Matatalo tayo. Amen? Pangatlo. Wait lang. Igo pagali. Freedom is not a finish line. Hindi ito katapusan. Kundi, it is a battlefield we stand on. Kaya nga present kasi mayroong laban. Ang buhay Kristiyano, hindi yung hali-hallelujah lang. Hindi yung pag-Kristiyano ka na, okay na, saved na ako. Kasi ang sabi sa amin ni Pastor, once saved, always saved. Hindi yun lisensya na tayo ay ligtas na, finish na, tapos na, pwede na natin gawin lahat. No? Kundi, freedom is not a finish line, it is a battlefield we stand on. May laban. Kaya kailangan nating mag-stand firm. Tama? Another, the enemy wants to pull us back into old chain. Tandaan natin, ang dyablo ay laging aktibo. Naghahanap siya ng mga masisila, like a roaring lion. Di ba naghahanap lang ng pagkakataon ang dyablo para tayo ay atakihin. So kung we are not, hindi tayo nakasuot ng mga full armored, hindi tayo stand firm sa ating spirit, no? Sa ating buhay, pwede tayong atakihin ng dyablo at pwede tayong ma-fall short or ma-fall sa gawa ng kaaway. No? And we stand firm by faith, truth, righteousness, and prayer. That is Christian life. Amen? No? Ang prayer request natin, gusto ko ng lumago spiritual, pero hindi din natin ginagawa yung Christian life. Paano tayo tutugunin ng Panginoon? No? Kaya nga, sabi dyan, we stand firm by faith. So, unang faith kasi, yun ang una sa atin. Maligtas tayo. And then after that, truth, righteousness, and prayer, Christian life. No? Ipamuhay natin yung tinanggap natin. Kumbaga, ang sabi doon sa salita, who the Son sets free is free indeed. Malaya ka na. Kaya, ipamuhay mo na ikaw ay talagang malaya. No? And the last point natin, third point, use your freedom to serve Christ. Amen? Gamitin natin yung kalayaan na ibinigay sa atin ng Panginoon para paglingkuran si Kristo. Hindi para paglingkuran ulit si Satanas or si Satan. Tama, no? Minsan, we are claiming that we are Christians, we are freed by Jesus Christ. Pero sino ang sineserve natin? Satan. Ourself. Diba? Yun ang siniservisyohan natin, hindi ang Diyos. Tama? Pag mayroong gawain sa Panginoon, sino ang inuuna natin? Sino na nga ulit yung ating master? Kristo, Jesus, because we are slave of righteousness. Hindi na tayo doon sa slave of sin, na ang master natin is si Satan. This time, we are slave, but slave of righteousness. Diba? Sinong master natin? Jesus. Ano ang kalooban ng Diyos? Dumalo, diba? Sa mga pagtitipon. Sabi ng salita, Hebrews 11:25, huwag niyong kalilitaan dumalo sa mga pagtitipon. Tama? Yun ang sabi ng master mo.
Pero anong sinunod mo? Punta, ay makaduan na ako sa birthday ng ako ning kaklase kay ning importante gid adto. O, sino ngayon ang importante sa atin? 'Di ba? Sinong master ang importante sa atin? Is it Christ or is it Satan? 'Di ba? Yan. Romans 6 verse 18, you have been set free from sin and have become slaves to righteousness. See? We are slave of righteousness. Kaya kung ano ang sinasabi ng master natin, yun ang dapat natin na gawin. Amen po? 'Di ba? So, kanina, in terms of freedom, no, freedom of sin, yung first point natin is past sin, pinatawad na ng Panginoon. Kinalimutan na 'yon ng Lord. Yung present sin naman natin na pwedeng magawa, ano ang encouragement ng Lord? Stand firm. Bakit? Para maiwasan natin na ma-fall sa kasalanan. Kasi naniniwala ako na kapag ikaw ay full armored ng Spirit of God, no, ng mga full armor ng Spirit of God, hindi ka mafo-fall sa bitag ng kalaban. Tama? Pero bakit mayroong mga Kristiyanong nagkakasala? Nahuhulog sa pagkakasala? Kasi hindi nila sinunod yung sabi ng salita ng Panginoon, stand firm. Yung Christian life natin is mahina. Tama? No, and this time, no, use our freedom to serve yung ating future sin na pwede pang magawa. No, yung mga future sins, the past, the present, and the future sin. Ano ang encouragement sa atin ng Panginoon? We have to use that freedom to serve Christ. Anong gusto ng Panginoon? Do not sin again. No, huwag tayong magkasalang muli, no? Sabi nga doon sa last part ng ating text ay na be not entangled again with the yoke of bondage. No, wag na tayong magkasalang muli, sabi doon sa Galatians 5 verse 1. No, wag nang magkasalang muli. Ibig sabihin, ang tinutukoy dito na kasalanan is yung future sin natin na pwede nating magawa. Na ang encouragement na binibigay sa atin ng Panginoon, wag ka nang magkasala. 'Di ba? So dapat nasa ating kaisipan na yon na hindi natin bibiguin si Kristo because we are we are freed by Christ. 'Di ba? Liberty, kalayaan. Anong bansa ang sumakop sa Pilipinas ng pinakamatagal? Espanyol. Espanyol ba? Oh, Espanyol. Oh. Ang mga Espanyol, nang tayo ay nakalaya na sa mga Espanyol, anong nangyari sa atin? 'Di ba? Dayata pa itong mainda mga kultura. Silya, chinelas, lamesa, sombrero, boyang, ano pa? Even yung religious natin, 'di ba? Galing sa kanila 'yan. Yung dapat sa isang barangay, simbahan, palengke, school. Ano 'yan? Pattern 'yan ng Espanyol. Kasi ganun sa kanila. Dala-dala natin 'yon. Tama? So, ang sabi ng salita, kung talagang tayo pinalaya, dapat tayong maging malaya. Tama? So, ang sabi diyan, point 2. Ang sabi doon sa point 3 natin, use your freedom to serve Christ. No, hindi na tayo slave ng sin, kundi we are slave of righteousness. No? So ano yung greatest freedom natin? Ano yung greatest freedom natin as Christian? To serve Christ. Yun ang pinaka-greatest freedom natin na Kristiyano. Ang paglingkuran si Kristo. Bakit? Kasi yun naman talaga ang pinaka-una nating agenda. Yun naman talaga ang pinaka-una nating goal, no, as Christian. Yun talaga ang pinaka-una nating
purpose, bakit tayo nilikha ng Panginoon? To serve God, to serve Christ. So, ngayon na pinalaya na tayo mga kapatid ng Panginoon, we must exercise that freedom, serving Christ. No? Sabi po sa John 8 verse 11, and Jesus said unto her, neither do I condemn thee, go and sin no more. Sino yung sinabihan? Yung babaeng nahuli sa pakikiapid. Nagkasala siya, tama? At that present time, nagkasala yung babae na yon. Yung, kinondem ba siya ng Panginoon? Hindi, di ba? Kasi hindi pa niya na-encounter si Jesus. That very moment pa lang niya na-encounter si God. So meaning, yung past sin niya is pinatawad na ng Panginoon. This time, yung future sin niya na dapat ay gagawin pa niya, ano ang sabi ng Lord? No? Anong sabi niya? Go and sin no more. 'Di ba? Humayo ka at huwag nang magkasalang muli. Ganon din sa ating mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Humayo tayo at huwag nang magkasalang muli. Amen po? Because we are not a slave of sin anymore. 'Di ba? Another verse, 1 John 2 verse 1. My little children, these things write I unto you, and ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Ayan. So ito naman, hindi ito excuse or hindi din ito gawin nating lisensya na ay, okay lang pala na magkasala kasi mayroon naman akong abogado. Sinong abogado natin? Si Jesus Christ. No? Hindi naman ibig sabihin na lisensya na kapag tayo ay nagkasala, mayroong sasalo sa atin. Kaya nga ang ibang sa mga tao, kaya ang krimen o kaya yung karahasan ay hindi matigil-tigil. Bakit? May sumasalo, may protection. May batas nga tayo, pero may nagaprotekta. So paanong magiging maayos yung takbo ng lipunan kung ganun ang sistema ng ating yung pamahalaan natin. 'Di ba? Even yung mga opisyalis natin, merong mga inuupahan na mga tao para gumawa ng karahasan. So paano, 'di ba? Yan yung sinasabi natin. 'Di ba? Na hindi siya lisensya na tayo ay magkasala dahil mayroon naman tayong advocate. Mayroon tayong tagasalo si Jesus Christ. Hindi. Kundi, ito ay kung sakali lang. Na talagang ginawa mo na, mayroon kang ginawa as Christians, may ginawa ka talagang paraan na labanan yung kasalanan. Nilabanan mo yung gawa ng kaaway sa buhay mo. Pero yun nga lang, dahil posible na minsan ay nagkukulang din tayo doon sa tinatawag na stand firm, kaya tayo nagkakasala, doon papasok yung advocate. Doon papasok yung mediator natin, si Jesus Christ. 'Di ba? Ngayon, so yung freedom in Christ, no? Yung freedom in Christ natin, yung kasalanan natin from the past, kasalanan natin in the present, and even yung sin natin in the future ay mayroong sinasabi ang Panginoon. Mayroon siyang reminder sa atin. No? Anong sinasabi? That our past sin ay kikalimutan na ng Lord. Yung present sin natin na pwedeng magawa, dapat we must stand firm para labanan ito. Na huwag kang mahulog doon sa pagkakasala na yon. Kailangan natin ng Christian life. 'Di ba? And then yung third point natin is the future sin na pwede nating magawa. Ano ang sinasabi? Yung salita ng Panginoon na maging, kumbaga, kaisipan natin na do not sin anymore. Na sinasabi ng salita, huwag ka nang magkasalang muli. 'Di ba? Sabi diyan,
humayo ka at huwag nang magkasalang muli. Dapat malinaw sa ating kaisipan as Christians na huwag na tayong magkasala in the future. Tama? At kapag dumating tayo sa point na nandyan na yung kasalanan na sa harapan natin, ano yung sinasabi ng salita? Stand firm para hindi tayo mahulog. No? Kaya nga sinasabi ng title natin, Break the Chain, Live the Freedom. Sabihin nga, break the chain, live the freedom. No? So, sabi diyan, break the chain, live the freedom. Yan yung ating conclusion. Conclusion. Title. Yan yung ating conclusion. Break the chains, live the freedom. No? Basagin natin yung chain na yan. So, sabi diyan, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourself be burdened again by the yoke of slavery. So tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na banal at dakila sa lahat, salamat Panginoon sa katapatan mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa mga salita na nahayag sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay na ang mga salitang ito ay nagbibigay sa amin ng kalakasan, motivation, and reminders, Panginoon, na maging matatag, maging malakas na mga Kristiyano, Panginoon. And we must live as your children, Panginoon, the slave of righteousness instead of slave of sin, Panginoon. Lord, thank you sapagkat binigyan mo kami, Panginoon, ng kaunawaan na bilang mga Kristiyano, mayroon kami, Panginoong lalakaran, Panginoon. At salamat sa mga salitang ito, Panginoon, na nagsisilbing gabay sa amin as we walk, Father God, as your children, Panginoon, ay maging matibay kami, Panginoong Diyos. At the same time, Panginoon, ay mag-serve kami, Panginoong Diyos sa inyo. Lord God, nawa, Panginoon, sa mga salitang ito ay lubusang tumimo sa puso ng bawat isa na hindi lang ito namin, Panginoon, napakinggan at bagkus, Panginoon, ito ay amin pong isabuhay, Panginoong Diyos. Lord, help us, Panginoong Diyos, na magawa ang mga bagay na ito, Panginoon, by the help of your Holy Spirit, Father God. Alam po namin, Panginoon, na kami ay magtatagumpay. Father God, help us, Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoong Diyos, na mapagtagumpayan ang mga gawa, Panginoong Diyos, ng kaaway sa aming buhay, Father God. Lord, salamat ng marami sa mga encouragement, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. That nawa, Panginoong Diyos, ay mag-live kami, Father God, na free, Father God, na pinalaya mo, Panginoong Diyos. Lord, sa inyo namin ito pa yung nagkakatiwala pa ng mga salitang ito, na ito po, Panginoong Diyos, ay magkaroon, Panginoong Diyos, ng action sa aming mga buhay. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen.